Ilang buwan na rin po akong nanonood ng mga vlogs mo at marami kang naikwento na nakarelate ako. Ikaw yung isa na kapag dumaan sa feed ko ay hindi ko magawang i-scroll lang. Tanda ko pa nga yung unang video mo na napanood ko, yung may pera sa basura. November 8 yon nung napanood ko. Gusto ko lang talaga yung words of wisdom ni Father Dear mo. Ito pong tinutukoy ni Sender na video ay sarili ko po yung istorya dahil doon naman talaga ako nagsimula. At kung gusto nyo po yung mapanood, ang title niyan ay May Pera sa Basura. Bet ko rin sana na magkwento tungkol sa life story ko at mga struggles pero tinatamad ako. Very common naman kasi yung mga napagdaanan ko kaya walang thrill. Ibig sabihin po today ay wala tayong kwento pero napakaganda po kasi ng kanyang message. Kaya babasahin ko na lang at sana mapakinggan to ng mga aso na tahol ng tahol. Na kung wala silang sasabihin hindi maganda, magsitikom na lang ang mga bunganga nila, 'di ba? Share ko na lang yung isa sa mga realizations ko sa buhay. Lately kasi mga ilan-ilan din yung mga nadadaanan kong post sa iba't ibang page. Kung saan yung nag-post ay parang incomplete ang tingin nila sa kanilang sarili dahil sa mga friends nila at batchmates nila na successful na. O kaya yung mga kakilala nila na nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin. Parang pakiramdam kasi nila nakatali sila sa kanilang pamilya either sa mga magulang o sa mga asawa at anak. Gusto ko lang iparating sa kanila na hindi naman natin dapat ikumpara ang buhay natin sa iba. Kasi iba-iba tayo ng kapalaran. Di naman tayo lahat destined na mag-abroad. Di nawala na ng tao sa Pilipinas pag ganon. Hindi rin naman lahat ng successful ay agad-agad ang bagsak sa business. O kaya malaki ang sahod pag nagsimula pa lang sa trabaho. Lahat tayo ay may sari-sariling struggle sa buhay. Meron lang talagang magagaling magtago, meron ding mga open book ang buhay sa lahat. Dati kasi ay may pagkanega din ako. Lahat ng nangyayari sa buhay ko noon ay pakiramdam ko sobrang kawawa ko na. Hindi naman ako mainggitin pero sobrang dami kong insecurities. Pakiramdam ko kasi noon wala akong ibang magiging role sa buhay kundi maging housewife. Hindi ko naman sinasabing masama maging housewife. Pero nakaka-frustrate lang talaga na maging housewife na walang sariling pera tapos kulang-kulang pa sa pangangailangan nyo yung kinikita ng asawa mo. Dati pakiramdam ko walang nag-i-improve sa buhay ko pero mula nung natuto ako magpasalamat kahit sa kakaunting achievement ng buhay ko ay nag-iba yung pananaw ko sa buhay. Yung maliit na achievement na mapakain mo lang ng masarap yung anak mo o kaya makabili ka ng kailangan nila. O kahit yung simpleng matapos mo lang talaga sa maghapon yung isang tambak mong labahin sa isang araw. I'll make it a point to be thankful and grateful kahit sa kaliit-liitang blessing. Hanggang sa napansin ko sa sarili ko na ultimong blessing ng iba ay naipagpapasalamat ko na rin. At ramdam ko kasi yung totoong saya para sa kanila. Naramdaman ko din yung gaan sa loob na kaya ko palang maging masaya at kontento sa buhay ko kahit merong mga problema. Narealize ko din na yung pagiging kontento ko ay hindi naman pala ibig sabihin na tumigil ka ng mangarap. Ibig sabihin lang pala nun ay nagiging masaya ka kung anong meron ka habang nagsusumikap ka pa rin na maabot yung iba mo pang gustong magawa para sa'yo at sa pamilya mo. Sa ngayon, hindi ko na talaga kinukumpara yung sarili ko sa iba. At masasabi ko na I'm doing better financially, mentally, and emotionally. Ngayon, sobrang sarap sa pakiramdam na naibibigay ko na yung mga pangangailangan ng anak ko galing mismo sa pinagpagurang ko. Dati kasi dumating kami sa punto na di ko napapapasukin yung anak ko kasi wala siyang baon. O kaya yung kahit piso o 25, wala man lang ako sa bulsa at matino na rin yung asawa kong palatukan ng palay na lumalapit sa kanya. Ilang years din ako nagdusa sa lahat ng problema ko sa buhay pero unti-unti na akong nakabangon. Kaya para dun sa mga nakakaramdam ng inggit o awa sa sarili nila dahil hindi nila magawa yung mga finiflex na mga FB friends nila. Hanggat buhay ka, capable ka na i-improve yung sarili mong estado ng buhay. Huwag kayong mainggit sa iba dahil darating at darating din ang panahon para sa inyo. Hindi man tayo pare-pareho ng kwento, may iba't ibang timing naman para sa ating lahat. At hindi sa lahat ng oras ay nakalugmok ka, lalo na kung makikita ni Lord na nagsusumikap ka. Huwag mong sayangin yung panahon na hinahayaan mong kainin ka ng mga negative vibes. Isha-shoutout ko na ba yung mga pangalan nila? Huwag mong punuin ng sana o sayang ang bawat talata ng buhay mo. Maging masaya ka kung anong meron ka kasi darating yung panahon na puro pasasalamat na lang ang masasabi mo. Ang haba na pala, nadala na naman ako ng damdamin kaya sinipag akong mag-type. Pero tamad talaga ako usually. Hanggang dito na lang Ate Charis. At meron lang akong gustong idagdag. Maging masaya ka sa tagumpay ng iba. Imbes na mainggit ka, gawin mo tong inspirasyon para umunlad ka. Dahil laging tandaan na kapag bahagi ng puso mo ay may inggit, hindi nakapagtataka na ang lalabas sa bibig mo ay puro panlalait. Now you know mga dogs na arp, yung mga nanlalait dyan, pumikit. Walang magagawang mabuti ang kabiteran. Ang pagiging ampalaya ay iwasan. Pag-unlad ng iyong kapwa
kapwa ay suportahan. At higit sa lahat, ang tagumpay ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay kailangan mong paghirapan. Kaya imbes na maging ampalaya, try mo din minsan maging masaya sa tagumpay ng iba. Tatahol pa ba ako? At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarb. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw, at pwede rin kayong mag-send ng mga ganitong inspirational message para lalo pa tayong makapag-inspired ng iba. At gusto ko lang munang i-shoutout si Jennifer Cecilio, Mami Bernadette, Team Kate, at i-follow nyo po yan, napakarain nyo matututunan. Princess Mira Kaalim Viesta. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung paano tumahol yung aso. Bye-bye!